Pag-aral ng bantayan. MG Tanong Iltisagot. Agosto 3 Tandang Bawas Siyam, 2026. Tema, Igalang Yenji MG Desisyon ng IBL. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano magpapakita ng paggalang sa mga kapananampalataya kapag gumagawa sila ng mga desisyon na hindi natin sinasang-ayunan. Simulan na natin. Tanong 1 Tandang Bawas 2. Bakit minsan natiba ang ating mga personal na desisyon sa ibang mga Kristiyano? Sagot. Minsan magkakaiba ang ating mga personal na desisyon dahil bawat isa sa atin ay natatangi. Ang ating pag-isip ay hinuhubog ng ating kultura, pinagmulan ng pamilya, mga personal na karanasan, at mga kalagayan. Kahit na ang mga tapat na Kristiyano ay maaring gumawa ng iba't ibang desisyon, dapat nating igalang ang isa't isa at huwag hayaang guluhin ng mga pagkakaibang ito ang kapayapaan at pagkakaisa ng kongregasyon. Tanong 3. Ano ang maaring maging dahilan upang husgahan natin ang isang kapwa Kristiyano para sa isang desisyon na kanyang ginawa? Sagot. Maaari nating husgahan ang isang kapwa Kristiyano dahil naniniwala tayong nagkamali siya ng desisyon at gusto natin ang pinakamabuti para sa kanya. Dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit, maaring gusto nating baguhin ang kanyang isip o talakayin ang kanyang desisyon sa iba. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat na huwag manghusga, dahil ang bawat Kristiyano ay may pananagutan sa paggawa ng personal na mga desisyon sa harap ni Jehovah. Tanong 4 Tandang Bawas 5. Ano ang dapat nating gawin kung ang isang kapwa Kristiyano ay magpasya na gumawa ng isang bagay na nayiba sa gagawin natin? Sagot. Kung ang desisyon ng isang kapwa Kristiyano ay labag sa isang utos ng Biblia, dapat nating may kabaitan at mapagmahal na sikaping tulungan siyang itama ang kanyang pag-isip. Ngunit kung ang kanyang desisyon ay hindi lumalabag sa anumang batas ng Biblia at sadyang natiba sa ating pipiliin, dapat nating igalang ang kanyang desisyon at huwag siyang husgahan. Dapat nating tandaan na ang bawat Kristiyano ay mananagot kay Jehovah para sa mga personal na desisyon. Tanong 6 Tandang Bawas 7. Ilarawan ang mga sitwasyon kung saan maaari nating husgahan ang iba para sa kanilang mga desisyon. Sagot. Maaari nating husgahan ang iba kapag gumawa sila ng mga personal na desisyon na najiba sa atin dahil sa ating sariling pinagmulan o mga karanasan. Halimbawa, 1. Ang isang taong nakakita ng pinsalang dulot ng alkohol ay maaring pumuna sa mga Kristiyanong umiinom ng responsible. 2. Ang isang taong gumaling sa pamamagitan ng isang partikular na medikal na paggamot ay maaring pilitin ang iba na piliin ang parehong paggamot. 3. Ang isang taong umalis sa isang huwad na relihiyon ay maaring magalit kung ang ibang Kristiyano ay dumalo sa isang libing sa isang simbahan. 4. Maaring husgahan na iba ang mga desisyon tungkol sa balbas, pananamit, o karagdagang edukasyon batay sa kanilang sariling mga karanasan. Sa halip na humusga, dapat nating tandaan na ang mga ito ay personal na bagay na dapat pagpasyahan ng bawat Kristiyano ayon sa mga prinsipyo ng Biblia at ng kanyang sariling konsensya. Tanong 8. Ano ang maaring maging dahilan upang maging mapanghusga ang isang magulang sa ibang mga magulang? B. Paano maaring makaapekto sa kongregasyon ang ating pagkakaroon na mapanuring sa loobin sa iba? Sagot. A. Maaring maging mapanghusga ang isang magulang kung pinahihintulutan na ibang mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak na gumawa ng mga bagay na hindi nila pinapayagan, tulad ng pagkakaroon ng mas huling curfew, paglalaro ng ilang mga laro, o paggamit ng telepono sa mas batang edad. Maaari nitong madama sa magulang na ang iba ay masyadong mapagparaya. B. Ang mapanuring sa loobin ay maaring humantong sa mga hindi pagkakasundo, mga sakit sa damdamin, at pagkawala ng kapayapaan sa kongregasyon. Sa halip na magtuon sa ating personal na mga opinyon, dapat nating igalang ang mga desisyon na iba kapag hindi ito sumasalungat sa mga prinsipyo ng Biblia at sikaping mapanatili ang pagkakaisa ng kongregasyon. Tanong 9. Ano ang dapat nating tandaan? Dapat nating tandaan na ang mga tapat na Kristiyano ay maaring gumawa ng iba't ibang personal na desisyon nang hindi nagkakamali ang alinman sa mga ito. Kung paanong ang iba't ibang daan ay maaring humantong sa isang destinasyon, ang iba't ibang personal na pagpili ay makakatulong pa rin sa atin na maabot ang ating layunin na mapalugdan si Jehovah. Sa halip na husgahan ang iba, dapat nating igalang ang kanilang mga desisyon at sikaping mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Tanong 10. Ayon sa Santiago 4:12, ano ang wala tayong awtoridad na gawin, at bakit? Sagot.
Wala tayong awtoridad na husgahan ang iba sa mga personal na bagay dahil si Jehovah lamang ang tagapagbigay batas at hukom. Siya lamang ang may karapatang magtakda ng mga pamantayan para sa kanyang mga lingkod. Ang ating mga kapatid ay mananagot kay Jehovah, hindi sa atin, kaya hindi natin dapat punahin ang kanilang mga personal na desisyon batay sa ating sariling mga opinyon. Tanong 11. Paano tayo makakatulong sa pagkakaisa ng kongregasyon? Sagot. Nakakatulong tayo sa pagkakaisa ng kongregasyon sa pamamagitan ng paggalang sa mga personal na desisyon ng iba at hindi inaasahan na ang lahat ay mag-isip ng katulad natin. Gustong-gusto ni Jehovah ang pagkakaiba-iba, ngunit nais niyang magkaisa ang kanyang bayan. Itinataguyod natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-una sa pagkakaisa ng kongregasyon kaysa sa ating sariling mga opinyon at personal na kagustuhan. Tanong 12 tandang bawas 13. Ano ang dapat nating tandaan kung sa tingin natin ay may isang taong nakadawa ng mali? Galatia 6:1. Sagot. Kung sa tingin natin ay may isang taong nakadawa ng mali, dapat muna nating tanungin kung ang tao ay talagang lumabag sa isang utos ng Biblia o gumawa lamang ng ibang personal na desisyon. Kung ito ay usapin ng Biblia at tayo ay kwalipikado na tumulong, dapat nating may kabaitan at mahinahong sikaping tulungan siya. Ngunit kung ito ay personal na desisyon lamang, dapat nating igalang ang kanyang desisyon at iwasan ang pagpuna o paghusga sa kanya. Kung paanong hindi natin pipilitin ang isang tao na umorder ng parehong pagkain na ginagawa natin, hindi rin natin dapat pilitin ang iba. Mga tao na gumawa ng parehong personal na mga desisyon na ginagawa natin. Tanong 14. Paano mo may tataguyod ang pagkakaisa kapag gumagawa ng mga personal na desisyon? 1 Korinto 8:12-13. Sagot. May tataguyod natin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-isip kung paano maaring makaapekto ang ating mga personal na desisyon sa iba. Kahit na pinahihintulutan ang isang bagay, dapat nating iwasan ang paggawa nito kung maaari itong makasakit o makatisod sa isang kapwa Kristiyano. Sa halip na ijit ang ating mga karapatan, maaari nating kusang loob na unahin ang kapayapaan at pagkakaisa ng kongregasyon kaysa sa ating personal na mga kagustuhan. Tanong 15. Paano makakatulong ang mga elder sa pagkakaisa ng kongregasyon? 1 Korinto 4:6. Sagot. Nakakatulong ang mga elder sa pagkakaisa ng kongregasyon sa pamamagitan ng paggalang sa mga personal na desisyon ng iba. Hindi sila gumagawa ng mga karagdagang patakaran o lumalampas sa itinuturo ng Biblia at ng organisasyon ni Jehovah. Kapag nagbibigay ng payo, umaasa sila sa salita ng Diyos sa halip na sa kanilang mga personal na opinyon o karanasan, na tumutulong sa kongregasyon na manatiling nagkakaisa at malakas sa spiritual. Tanong 16. Paano may papakita ng isang elder ang paggalang sa mga desisyong ginagawa ng lupon ng mga elder? Sagot. Ang isang matanda ay nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga desisyon ng lupon na matatanda matapos nilang mapanalangin isaalang-alang ang mga prinsipyo ng Biblia at makabuo ng isang desisyon. Kahit na ang kanyang personal na opinyon ay nagiba, nakikipagtulungan siya sa iba pang mga matatanda ng may pagkakaisa. Iniwasan din niya ang pagpilipit sa mga direksyon ng kasulatan o organisasyon upang suportahan ang kanyang sariling mga pananaw. Tanong 17. Paano tayo makikinabang kapag iginagalang natin ang mga desisyon ng iba? Sagot. Kapag iginagalang natin ang mga personal na desisyon ng iba, nakakatulong tayo na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Iniwasan natin ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakasundo at nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ating mga kapatid. Bilang resulta, lahat ay nagtatamasa ng isang masaya, mapayapa, at nagkakaisang kongregasyon na nagdudulot ng karangalan kay Jehovah. Paano makakatulong essay atin Yenji Mgil, sumusunod enel kasulatan enel ijalang Yenji Mgil pananaw iti desisyon ng IBA? Santiago 4:12. Sagot. Ipinaalala sa atin ng kasulatang ito na si Jehovah lamang ang tagapagbigay batas at hukom. Wala tayong awtoridad na husgahan ang iba para sa kanilang mga personal na desisyon. Sa halip, dapat nating igalang na ang bawat tao ay mananagot kay Jehovah. Mga taga Galatia 6:1. Sagot. Itinuturo sa atin ng talatang ito na kung ang isang tao ay tunay na nagkamali sa pamamagitan ng paglabag sa batas ng Diyos, dapat natin silang tulungan ng mahinahon at may kabaitan, hindi nang may mapanghusgang saloobin. Kung ito ay personal na desisyon lamang, dapat nating igalang ang kanilang pinili. 1 Korinto 4:6.
8 oras 12 minuto, 13. Sagot. Itinuturo sa atin ng mga talatang ito na huwag lumampas sa sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng paggawa ng mga karagdagang patakaran o pagpilit sa iba ng ating mga opinyon. Ipinapaalala rin nito sa atin na isipin kung paano nakakaapekto ang ating mga kilos sa ating mga kapatid at iwasan ang paggawa ng anumang bagay na maaring makasakit o makatisod sa kanila. Kahit na may karapatan tayong gawin ito. Salamat sa panonood.